Good morning po, Sir Engineer Selvin Lau. Sir, nandito po kami upang alamin po ang buong katotohanan at buod ng pangyayari na kumakalat po sa social media. So halos isang taon na po ang nakaraan. Kaugnay po ito sa pagsugod po ng punong alkalde ng lungsod ng Pasig. Pwede po bang bigyan niyo po kami ng brief story kung ano po ang nangyari sa araw na yon? Di ba lumabas naman ito sa social media kasi yung pangyayari na yun ay alam ko viral na viral yon sa social media, kaya nga masama loob ko kasi parang hindi kami nabigyan ng justifications, pero sa totoo lang kami ang biktima, kami pa ang pinagpipistahan sa social media at kami pa ang kinasuhan. So ano ba talagang gusto nyo malaman? Kasi ayaw na rin ng pamilya ko na lumaki pa problema namin, at saka wala kaming, alam namin na wala kaming kalaban-laban against any government official kasi masaklap sa isang negosyante kasi wala pang negosyo na nag-umpisa nang hindi ka naglagak ng puhunan. So pag naglagak ka na ng puhunan, automatic ang isang paa mo nakalublob na sa putik yan. Hindi mo basta-basta maiahon yung paa mo. So ayaw namin kung pwede lang na ma-involve sa politika at saka ma-involve sa mga controversy ng government, pero natural kaming mga negosyante, no, talagang wala kaming kalaban-laban pag pinag-initan kami ng gobyerno. Yes sir, I know that. Pero kaya po namin pinilit sir na hagilapin kayo dahil po meron po kasing meron kaming inatinan na isang press conference na kung saan nadawit po ang pangalan ng punong alkalde ng lungsod ng Pasig, at hinagilap po namin, tinanong po namin yung promotor ng press conference at nalaman po namin na kayo pala po yung isa doon sa pinag-uusapan doon sa naging topic doon sa press conference, na kung saan kayo po ay sinampahan ng kaso ng Pasig City Government at the same time kayo rin po ay nag-file din po ng kaso against sa grupo po ng mga taga City Hall. Ano po sir ang inyo pong mga isinampang kaso po against kay Mayor Vico and his colleagues? Teka, unang-una, matagal na itong kaso na ito at the same time. Matagal na itong pangyayari na ito. I think more than 2 years na yata ito eh. No? Ngunit, teka, kung maalala ko, wala naman kaming kaso pinail against Vico. Kami ang pinailan ng kaso. Tatlo. At sa totoo lang, nakunan pa ako ng warrant of arrest, tatlo. Opo. Oo, kaya nga ako mismo at saka yung anak ko ano talaga kami na ganito pala talaga kabulok ang sistema at ang gobyerno natin. Pero hayaan na natin, wala naman kami magagawa dyan, sa totoo lang. No? Sa amin is iiwas na lang kami, pero actually nagdesisyon na rin kami na aalis kami ng Pasig. Oo, no? Ngunit hindi lang ganun kadali. Kaya medyo medyo siyempre malaking halaga ang kailangan namin para makalipat kami sa ibang lugar. Unang-una, ang mahal-mahal ng real estate ngayon, mahal-mahal ng upa, at saka pangit ng negosyo. At the same time pa, halos lahat naman talaga ng pupunta mo may korupsyon. Hindi naman ako nagreklamo sa korupsyon dahil simulat sa pula nag-umpisa ko na negosyo, nakaranas naman ako talaga ng korupsyon, pero
itong pangyayari sa Pasig, medyo naiiba. Kasi, hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na makapag-usap o mag ng paliwanag. Basta, nung hindi lang ako nagbigay ng pera sa kanila, hindi ko pinayagan yung hinihingi nila sa akin, no? Basta na lang kaaway na ako ng buong munisipyo. Pero ang problema ko sa Pasig ay sa mga permit ko ay nagsimula yan panahon pa ni Eusebio. Opo. Wala, hindi naman panahon ni Biko yan eh. Pero yung panahon ni Biko, ang problema talaga kay Biko namin ay tungkol sa droga. Yun, hindi naman tungkol sa permit. Opo. Kasi ang ginawa naman namin sa permit, medyo kinomply naman namin. Problema lang, nag-COVID lang. Ngayon, nang na-overcome ng mas malaki problema namin sa droga. Kasi halos ang laki ng ninakaw sa amin nung panahon ng COVID lockdown kasi Opo. walang tao dito sa amin dahil wala man trabaho. Naubos, nakaw yung mga motor namin, mga piyesa namin, mga bakal kasi pinagpipiestahan kami ng mga drug addict at saka yung mga tao namin na lulong na sa droga. Opo. Sa umpisa, wala naman akong pinagbintangan ng tao sa totoo lang. Ngunit, sa curiosity ko lang siguro, no? Na-tsempuhan ko lang talaga na isang tao namin, no? Kumanta at binigay sa akin, no? Yung lahat ng pangyayari at saka yung tao na nagbebenta ng droga, which is nalaman namin, kapitbahay lang rin namin at the same time, kagawad. Opo. Ngunit hindi ko naman inano ang kagawad, kundi tahimik na lang naman kami. Problema lang, nakonbinsi ako ng kapitan ng substation namin, ang pangalan niya si Torres, Kapitan Torres. Nakonbinsi niya ako na ibigay sa kanya lahat ng mga record ng kumpanya namin tungkol sa droga. Opo. Pero nangako siya sa akin na anti-drugs daw siya at the same time, no, panahon to ni President Duterte. Nangako siya sa akin na confidential, hindi niya ilalabas. Yun pala, hindi ko naman akalain na kababata pala niya si chairman, kababata rin niya si Volta, which is kanan kamay ni Biko. Opo. At wala rin akong alam nung una na involved pala yung mga yon. Ang alam ko lang, ang involved si Kagawad lang, si De La Vega ba yun? Pangalan, nakalimutan ko na. Nasa harapan lang namin. So, nagulat ako nang binigay ko yung mga dossier ng mga drugs tungkol dito sa kumpanya namin. Nabigay ko kay Kapitan Torres. Isang araw, ayun ko anong araw, basta Sabado, naalala ko Sabado yun eh. Nilusob kami ni Barangay Chairman J.R. Samson. Dala-dala niya mga bumbero, mga sa taga City Hall. Basta na lang hinarangan ang kalsada namin, hinarangan ang gate namin, at nagsisigaw siya sa kalye na walang makalabas hanggat hindi namin daw isurrender ang crane operator. Ano pong rason bakit po sila biglang lumusob kasama po yung mga taga City Hall at mga taga barangay? Kasi yun na nga, nang nalaman na namin na involved ang nang nalaman ko rin na matindi na talaga ang droga dito sa lugar namin, no? Nagpasya ako na bilhin ko na lang yung lote na squatter. Kasi ang bala ko talaga bilhin sila tapos paalisin ko, bayaran ko para umalis lang. Squatter. Oo. Doon din naman na parang blessing in disguise ng bilhin ko lote. Doon rin namin nalaman na involved ang barangay sa bebentahan ng ano, dahil ang nagpapatakbo sa mga squatter Opo. ay isang OFW na
Nalimutan ko pangalan. So, you mentioned, sir, squatter and drugs, and nabili niyo po yung squatters area. Ibig sabihin niyo po ba, lungga po yun ng mga drug addict at bintahan? Yes, actually, saan ka ba nakita na pader namin 3 meters ang taas? Binutasan ba naman kami ng mga 1.5 meters na yung pader namin, binutasan talaga Opo. ng 1.5 meters. Doon ngayon na ilabas sila yung motor namin. Ang motor namin ganyan kalalaki, mga 75 horsepower, 125 horsepower. Wala naman makakabuhat niyan. So, ninanakaw po yung mga motor, mga gamit Yes, po sa ninakaw loob? kasi lockdown wala kasing Okay. tao ngayon. Hindi sila sa gate namin dumaan, sa pader namin dumaan, which is ang squatter nasa likod. May nakasuhan na po ba at na-trace na kung sino yung mga nagnakaw? Wala kaming pwede makasuhan. Marami kaming pangyayari. Actually, higit 100 ang nakawan dito na nangyari sa amin simula nang lumipat kami dito. Marami rin kaming kinasuhan pero walang nakulong. Wala kaming napaano because ang abogado ng mga sinampahan namin ng kaso ay taga City Hall din dati. Ang abogado. Kaya mahirap talaga spellingin itong lugar na ito kasi mas komplikado ang relasyon nila kaysa sa amin. Ibig sabihin, kami parang nasa Mindanao ka ba, tagalabas ka. Sila tagaloob. So, lahat ng pangyayari, kami may kasalanan. Sir, So, yung binabanggit niyo pong regarding sa droga, medyo mainit na talakayan po ito. So, ibig niyo po bang sabihin, magmula po nung tinanggalan po ninyo ng espasyo, ng lugar, yung mga baluarte ng mga adik at bintahan, so, ibig niyo ba sabihin, nawalan po sila ng negosyo? Well, actually, nang binili ko yung lote, Oo. ninegotiate ko muna yung mga squatter. Actually, ang offer namin, 20,000 kada isang pamilya, no? Para umalis lang. No? Problema, no? Yung presidente ng asosasyon ng mga squatter, yan yung OFW, na yan yung tauhan ni barangay chairman, na yan talaga ang nagpapatakbo ng pasugalan at saka droga dyan sa lugar na yan. Opo. Pero, unang-una, paano siya naging presidente sa lugar namin, sa lugar ng squatter, nakatira siya sa ibang lugar, may bahay siya, hindi naman siya squatter. At saka nahuli ko siya isang beses, lahat ng pinag-usapan namin, nakarating kay Chairman Samson. Yun pala, nagre-report siya doon. Opo. Pero, hindi yun ang problema, nine-negotiate ko yung mga tao, hindi pa naman umalis mga squatter. Opo. Na doon ko nakita ngayon ang reaksyon ng buong mga sindikato, parang threat ako sa kanila. Opo. Sir, binabanggit niyo po yung OFW na kung saan involved sa droga, mahirap po magbintang at magkakusa, pero kayo po ba, mayroon po bang record ito sa PIDEA or sa PNP, ang taong ito, OFW? sa totoo lang, naubos na nga ang oras ko, pati pera ko dapat trabaho ito ng Opo. Sa totoo lang, ako nahihiya ako bilang Pilipino dahil puro na lang ang intelligence man pinag-usapan pero ito lang yatang bansa na ang laki ng intelligence man pero walang intelligence nakukuha. Opo. Ako ang nagbigay ng impormasyon sa PDEA ng Pasig, sa Krami, sa which is ngayon nagsisisi ako kasi lumabas tuloy, napalantad tuloy ako ng di oras. Akala ko, pag susumbong ko doon, ay nakakatulong ako. Yun pala, napahamak ako. Opo, nabanggit niyo po, sir, nagsumbong, ang balita po namin, nagsumbong po sa DILG or sa PNP ba? Regarding po saan yung sumbong? Ay, marami. Actually, patong-patong na ang mga sumbong ko kasi nagre-react na rin ako eh. Kasi nung una, hindi ko talaga naramdaman na malaki ang problema. Sanay naman ako. Actually, laking Mindanao ako. Yung mga itong problema, ordinary lang sa Mindanao ito eh. Kasi mga tao doon, walang pinag-aralan at the same time, involved sa mga kriminalidad dahil sa hirap ng buhay. Opo. Pero dito sa Manila, sa NCR, lalo na itong Pasig, ako, higit 10 taon ako nakatira sa Tondo.
ang Tondo, at least alam mo ang mga kriminalidad doon, pero pag may nakaibigan ka doon, no, hindi ka gagalawin. Tama. Eh dito, ibang klase. Kasi, meron silang kanya-kanyang baluarte na, Boundary. pero lahat sila magkasabwat. Opo. At hindi ko talaga, sa totoo lang, hindi ko talaga binulabog sila. Opo. Kung hindi, sila ang nagbulabog sa amin dito dahil hindi lang 3 beses ako pinasukan ako ng pulis dito na gusto nila i-search kami. Opo. Now, siyempre ako laki naman akong kalye. Diniretso ko sila na hindi ako papayag. Kasi kung tinaniwan nila ako patuloy ang na-involve sa droga. Ay, alam ko, lalo na Chinese pa ako. E di, kawawa naman kami. Sino po yung nagtangga ng search? Police o barangay o Pulis, mga pulis. mga police? Opo. Ganito kasi May yan. search warrant po ba guys? Sa court? Wala. Actually, ano yon, yung engineer ko at saka yung operator ko nahuli, nagbili ng droga dyan sa kanto Dyan mismo. din. So, Sa ibig kanto. sabihin po, marami pong may mga tao, empleyado din po kayo na nahawaan at na gumamit na rin po at naging parokyano dyan sa kalakalan ng droga sa paligid. Oo, actually, ako nagpa-drug test ha, 300 pesos kada isa ha. Mm. Nagpa-drug test ako ng 2018 yata yun. Opo, opo. Ng December hanggang January, umabot sa halos almost 60 katao ko positive sa drugs. So, kayo mismo sir, hindi po ninyo kinukonsente mga tao, kayo ba ang nagsumbong at nagbigay po ng pangalan? No, hindi. Ganito muna yan. Sabado yun ng gabi. Opo. Bali, alas 11:30 yata o alas 12 daw. Wala naman ako dito. Hindi naman kami dito nakatira. Opo. Isang engineer ko, ang pangalan niya Ryan, Mm. at saka operator ko, ang Mm. pangalan niya, teka, nakalimutan ko. Nakalimutan ko ang pangalan, ano? Opo. Nahuli, nagbili ng drugs Opo. dyan sa kanto. Sa kanto lang. So ngayon, mga alauna, alas 2 ng madaling araw, tumawag yung tao ko at sinabi sa akin na hinuli yung mga tao namin. Opo. Nagalit ako, sabi ko sa tao, wala akong pakialam dyan kasi una-una nahuli sila Mm. na bumili ng droga hating gabi. Pangalawa, sa labas naman ng bakod namin eh. Opo. So patunay po yan sir na talagang rampant po at talagang well-known ang lugar dyan sa squatters area na kalakalan ng droga. Bakit po hindi po umaksyon ang PNP Pasig at City Hall upang i-vanquish yung kalakalan ng droga? Bakit kayo po ang nilusob at tinarget? Saan yung palagay? Alam mo, ako, pwede lang ako mag-speculate dahil may binigyan naman ako ng Diyos ng isip. Problema, pag nagsalita ako ngayon, baka mamaya ma-misinterpret nila. So, mahirap magsagot din sa sinasabi. Pero ako, sa loob-loob ko, no, buong-buo ang pag-isip ko na talagang, ang tawag kasi dyan, ako ang pumasok sa lungga. Pinag-initan po kayo dahil doon sa Hindi sa pinag-initan. Ako ang pumasok dito, problema ko kung paano ako makalabas. Mhm. Kasi, unang-una, no, hindi talaga sana ako makikialam sa droga-droga na yan. Problema ako ngayon, no, nagnanakawan na. Opo. Payroll padding pa. Dinimanda pa ako. Actually, pinailan pa ako ng case ng mga nagdodroga na nag-positive. Saan ka ba nakakita ng sa loob ng 3 buwan natalo ako sa kaso? Mm. Pilipinas lang na ganyan. Alam mo ba, positive na sa droga, hindi tiningnan ng NLRC ang droga. Ang tiningnan nila, illegal dismissal. Wala kaming dinismiss na tao. Mm. Kung hindi, Involved. kung hindi, nung pagkatapos ng drug test, no, hindi na sila pumasok kinabukasan. Silang Ngayon, hindi pumasok. Loko naman yung lawyer namin dati na nagsabi na, ito procedure, susulatan sila, ganon. Sa totoo lang, paano naman sulatan? Dito naman sila nakatira din. Oh.
kahit napadala mo sa probinsya, wala naman eh. So sila po yung tinutukoy doon sa nag-viral na video na dinimolish nyo po na nasa loob ng property. Sila po yung nakatira. Yes, yes. Oo. Opo. Hindi, actually, nakatira sila dyan sa mga kwarto-kwarto ginawa ko. Pero, meron silang tinayo doon sa likod na parang barracks-barracks din Mhm. na gamit materials namin. Mm. Doon sila nagda-drug session. Yun, without your knowledge, Noong una, wala. Kasi, without asking permission, nagtayo sila. oo, kasi sino ba naman ako? Akit ako sa mga ganon eh. Unang-una. At kayo po ay bago pa rito. Hindi na, mga 2 taon na ako dito. Bago Pero, pa po yun. pero bago ako pumasok dito, no, yung gwardiya dati ng bangko dito, nagsabi na sa akin na, Mm. boss, matindi ang nakawan dito at the same time, kasi droga. Opo. So, ano yung prueba doon? Madali lang. Yung ferry boat ng Star Ferry na nakagarahe dito, 2 nasunog. Mm. Kasi doon sila nagsasyabu sa loob ng ferry. Actually, baka yung isa pa nga nandyan pa eh. Opo, sir, may mga, yung sinasabi niya pong gumagamit, actual, meron pang mga nakakuha ng video or CCTV man lang doon sa kanyang session nila? Meron sila pa nag-post sa Facebook. Opo. Mga tao namin, nagdodroga, tapos yung nilusob namin yung mga kwarto-kwarto ko yan, talagang mga foil, mga ano, nandun talaga. Kasi ano. doon po sa mga tao po na identified na nag-positive at natuhanan, meron ba sa kanila nakulong? Oo, actually, Dinampot po sila ng pulis or dahil po sinumpong ninyo? no, wala akong kinalaman, pero nakulong sila. Actually, yun mismong taong yun, no? Notorious na yun. Kapitbahay din namin, nandyan na nakatira sa squatter, no? Buong pamilya yun na puro mga may record sa mga kulong-kulong, no? Mula sa Opo. tatay hanggang sa apo yata, no? Opo. Actually, kinausap ko yung tatay na wag na kami pagnanakawan, bibigyan ko ng trabaho yung anak nila. Opo. So, 2 sa pamilya na pumasok sa amin. Yun mismo nagtayo ngayon ng drug den. Opo, engineer, matagal na pong well-known ng lugar na yan na sabi niyo po na parang drug den o bangketa ng mga droga. Sa tingin niyo po, according to your knowledge, gumagalaw ba ang pulisya upang i-raid ang lugar na yan, sawatahin yung mga laganap na bintahan ng droga? May alam po ba kayo? Mahirap kasi magsalita doon sa pulis kasi. Alam mo, meron din silang bala lalaban sa atin, lalo na negosyante kami. Huwag na natin kasi ang hint ko na lang sa is, meron naman silang intelligence fund. Sa totoo lang isa na nga sa intelligence nila is gusto nila ako i-search, ang bilihan ng droga ay nasa labas. Opo. At saka mamaya ikukwento ko sa iyo yung tao namin. Ganito muna, yung nagsimula talaga ito lahat nung yung tao ko 2 nahuli. Opo. So, Sabado ng gabi, so Linggo ng umaga, no? Sinabi ko sa tao ko, wala akong pakialam. Kasi humihingi ng tulong, baka pwede ko raw tubusin. Opo. Okay. Sabi ko, no. Engineer na yun engineer hindi ko talaga pinansin. Problema, nung Lunes ng umaga, alas 8, nandyan ang pulis, 3. No? Gusto pumasok dito sa amin at mag-search. So, sinabi ng tao ko, no, wag muna sir, tawag muna kami. So, tinawagan ako ng tao ko, on the way pa lang ako dito, at sinabi ko, wag nyo papasukin. So, hinintay nila ako na dumating. Nang dumating ako, mga alas 10, humarap ako doon sa 3 pulis. Sir, alang-alang sa peace and order, ganun, tungkulin namin, ganun. Maganda naman pagka-approach sa akin, no? Pero, ako, laking ako. So, kung pulis lang pag-usapan, higit na 100 pulis ang nakaibigan ko. Medyo kabisado ko itong laro na ito. Opo. Diniretsa ko talaga pulis na wala naman kayong dokumento, wala naman kayong search warrant. Tapos sabi ko, ang droga hinuli dyan sa labas ng bakod namin. Opo. Bakit ka, ba't mo isa-search yung namin, yung compound?
Diniretso ko siya, sabi ko, paano kung tinaniman niyo ako ng droga? Oo. Medyo nagkamali rin ako na salita, Oo. kasi siyempre, akala ko, Biritaan. salitang kalye lang gano'n eh. Opo. Medyo na-open sila. Mm. Pero wala naman, naghiwalay naman kami ng maayos. Dahil sabi ko, pasensya ka na. Kasi, sabi naman lang, pwede naman daw sabahan ng tao. Sabi ko, kung yung tao ko, patanga-tanga. sabi ko, nasangkot pa ako dyan. Tapos sabi ko, pag ako ang pinatubos ninyo dyan, di ibang klase na, lalo sa media. Lalabas yan na Chinese. Drug po siya, sa Pasig, nahuli. Negosyante, ang ganda ng ang ganda ng banner story ninyo, di ba? Opo. So, hindi talagang pumayag. So, umalis na sila. So after that, nakita rin po sa viral video, bukod pa doon sa sumugod na kapitan at naghamon ng kaso, sumugod po si Vico. Ano po yung rason bakit po biglang sumugod si Vico Soto, si Mayor Vico Soto? Hindi, wala pa yun. Ganito. Di umaga, nandito yung pulis, no? Opo. Mga hapon, pinatawag din ako ni kapitan, ni chairman, Oho. barangay. Mm. Di napunta naman ako. Ang asar ko nga, because bakit ako ba ang pinapatawag na? Pwede naman tawagin ng mga gwardiya namin, mga bantay namin, di ba, no? So ako mismo humarap kay So, magkaibigan pa kami ni chairman dyan dati. Sabi pa niya sa akin, Engineer Lau, yung tao mo nahuli namin bibili ng droga. Sabi ko, may problema niya yan. No? Hindi, Mr. Lau, dapat, bilang barangay chairman, kailangan, marami siyang adlib ba na ako, sanay naman ako sumagayan dahil hindi lang naman 100 na barangay chairman nakausap ko eh. Mm. Hindi, nagkapikunan talaga kami kasi ginigit niya na ngayon na may responsibilidad ako, may sinabi ko sa kanya, hinuli niyo tao ko pero yung nagbenta hindi niyo hinuli. Sumagot siya sa akin na nakatakbo daw. Sabi ko, paano nakatakbo yan? Lang. Diyan nakatira. Okay. Nagalit siya ngayon. Mm. Kasi hindi niya alam na nag-imbestiga na ako. Nainsulto siya ngayon. Nainsulto siya. Kasi yung tao na nagbenta, empleyado din namin dati yun dito. Mhm. Oo. Ngayon yung kapatid doon, nakakulong din yun dahil sa droga. Mm. So, sa totoo lang, hindi talaga ako nakialam sa droga-droga na yan. Pero, parang napikon si chairman sa sagot-sagot ko na ganyan, no? Ako, pikon din ako dahil pinipilit nila ako i-involve sa drugs. Mm. Na, sa totoo lang, hindi nga ako naninigarilyo. Mm. Tapos bago lang po kayo rito. Bago lang. Wala pa akong 2 taon. Basta nangyari yata yon mga July, August. Opo. August So you mean po, Mr. Lau, parang ipinasa nila sa inyo at yung akusasyon para at least mapagtakpan yung kawalan nila ng aksyon dito sa lugar nila? Hindi. Mas malalim pa dyan ang basa ko. Hmm. Tingin ko, ang basa ko dyan, gusto nila, madungisan ako para sa ibang araw, gagawin talaga nila mga tauhan namin, drug user. Hmm. Para may Negosyo. benta sila, may negosyo sila. Kasi, ang alam ko, tuwing Sabado, pag nagsusuldo kami, ang daming tao dyan sa sa gate, nag-upuan. Lahat yun naniningil sa mga tao namin. Opo. Taga rito rin po yung mga nakaupo. Yes. Ngayon, unang-unang pinagtatakan ko, ito sarili ko lang paano nagkautang mga tao namin? Dito naman sila kumakain. Sabi, nangungutang dito sa kantina. May kantina kami. Opo. Naggawa ako ng kantina kasi marami na ako experience ay mga tao ko pag nakautang ng malaki sa mga kantina kapitbahay, tumatakas. Yung lumalayas. Opo. At kami inaaway. Oho. Nangyari na sa akin sa sa Valenzuela na yung mga tauhan namin nagkautang ng 700, 800. Ako ang inaway. Ngayon, hindi ko kaya bayaran 700 yan. Pag binayaran ko yun, dadami ang utang na minsan hindi ko na kaya prove na totoo ba talaga may utang tao namin, di ba? Mamaya kinargahan na kami ng utang, di ba? Kapatungan. So, ayaw ko talaga nun. Pero bakit nagkautang naman yung tao? So, actually, doon pa lang, curiosity ko, dahil mahilig naman ako mag-analyze,
natansya ko mga 60 plus thousand ang kinikita nila sa amin dito kada linggo. Opo. So, Sa droga lang ha. opo. Oo. Let's forward the story. Sir Lau, so isa din sa nag-viral, so, nung sumugod dito si Mayor Pico ay nung nagkasagutan kayo ay regarding din po doon sa kalye. Ano po ba yung kalye na yan? Sidewalk ba? Kalsada? Yung puno ba? Yung itinayong infrastruktura? Pakilinaw po. Okay. Hindi ba naikwento ko sir, binili ko na lang yung squatter area. Opo. Nandyan ang squatter Yes. area eh. Nagbinili ko yung mga squatter, no? Ayaw umalis, lumalaban. So, naglaban lang kami sa korte. Wala akong choice kundi pumasok sa korte. Ngayon, ang nagdadala talaga sa mga squatter dyan ay si Kapitan at saka si Volta. Opo. At saka yung may manager sila dyan, yung nakalimutan, OFW yun eh, yung ano taong yun. Nakalimutan ko ng pangalan. Yung nito. Volta po, taga-kapit at taga-barangay po, no? Si Volta, konsehal siya ngayon ng Pasig. Oo. At Pero saka, dati po, nung kasagsagan po ng pagsugod dito, si Volta po ay taga-barangay. hindi. Taga saan po siya? City Hall, actually, Empleyado. ang pagpakilala niya sa amin, kanan kamay siya ni Vico Soto. Opo. At saka, ako mismo, hinamon niya ako, papakulong niya ako. Mm. Actually, first time kami nagkita, Mm. mga, wala pang 5 minuto, Mm. hinamon niya ako, gusto mo ipakulong kita? Hindi naman niya alam na edukado naman ako, hindi naman ako katulad ng mga, pero ganun talaga tingin niya sa amin, okay? Opo. Yan ba sinasabi ba na little knowledge makes a person dangerous? Opo. Yung Metro 8, bigyan mo ng tsapa ng pulis, lahat ng dumaan huhuli niya. Opo. Alam natin ang kultura ng Pilipino. Yes. Naku ako, dito ako pinanganak eh. Opo. Ito na ngayon ang masaklap, no? Yung araw na yon, yung truck na yon, no? Ay dahil sa yung container van ko rito, ililipat ko lang sana doon sapagkat may darating na 2 trailer maghahakot ng bangka. Kasi ang bangka dyan na nakaparking dito na galing sa Star Ferry, pinamigay ko yan. So isa sa naka-interest yung mayor ng Pagadian City. Opo. Sabi ko, kunin mo dito. Magdala ka ng trailer. So galing pa sa Mindanao, dumating yung trailer, no? Pinapahanda ko yung malinis kasi ang trailer, mahaba ang trailer eh. So 2 bangka ang kukunin nila, no? Nung umaga na yon, wala talaga kaming wala talaga kaming problema whatsoever, no? Nagulat na lang ako ngayon nang tinawagan ako, sir, dumating dito sa Pasig yung mga taga City Hall, basta inano kami, no? Yun pala, yung truck namin at sa crane namin, no? Naiwan sa daan. Opo. Kasi, yung mga taga-squatter, binato at sinugod nila yung mga driver, nagtakbuhan driver operator, naiwan sa daan. So ilang araw po yung nakabandera yung Wala, kalahating araw lang, sa totoo lang. So, Ginawa lang talaga nilang issue. ginawang issue na Ngayon, nakahambala, nakaharap. Nakahambalan daw. Okay. Pero sa totoo lang, kinuyog nila. Mm. Oo. At hindi lang yon, no? Ang kalat sa mga squad, kaya higit sila 20 na pamilya dyan eh. Naglabas sila, nag-people, parang people power sila na dahil ang kumalat na balita, i-demolish daw namin sila. Okay. Actually, yun naman ang nagiging sagutan namin ni Chief of Police, Villaseran, na sir, kung magde-demolish man lang na ako, hindi naman ako bobo, 40 years ako sa construction. Bakit ako gagamit ng crane magde-demolish? Opo. Di, jackhammer na lang, maliliit pa jackhammer. Ang dami ko sense. jackhammer, di ba? At sa isa pa, barong-barong yan. Ba't ko gagamit ng ganun? Karpintero, kailangan ko bareta, mga ganun. Ba't ako gagamit ng crane? Yeah. Para bang papatay ka ng langaw, nagpadala ka ng basuka. Ganon lang talaga ang masakit magsabi pero Walang sabihin ko sense. na para ganon kabobo ang sitwasyon. Ako mismo, mas bobo pa ako sa kanila talaga kasi natrap ako sa mga iba-ibang akusasyon. Halos hindi nga ako makagalaw kasi
actually, nung araw na yon, dumating si Chief of Police Villaseran. Opo. Dala-dala siya ni Volta. Opo. Si chairman nandiyan na sa gilid, hindi yan lumalantad because dahil nga doon sa yung na-identify ko na yung si Kagawad ay nagbebenta ng droga, no? Ngayon, yung dating dating station commander dito na si Torres, no? Hindi rin nila tinawag. Si Chief of Police mismo ang tinawag nila pumunta rito. Ang late ng kaso, dinala nga nila ako ng basuka eh. Dinala nila ako ng tangke. Sige lang. Pagdating ako dito, no? Mainit na. No? So, wala pa si Biko noon, So, niyaya ko si Chief of Police, nang dumating ako, nandito na si Chief of Police. Opo. Niyaya ko siya sa opisina. So, nagpunta kami dito sa opisina, ako, Chief of Police, yung anak ko, yung mga tao, basta nag-conference kami dyan, kasama si Volta, okay? Ang unang salbo ni Chief of Police is, Engineer, pwede ba ipakita mo sa akin mga dokumento ng lote na yan? Sabi ko, bakit ba? Ganon. Sabi niya kasi, no? Ang report sa kanya, hindi ko lote yon. So, nakikita, ang liit ng problema, Ang liit ng problema, pero, total, nandito naman kami sa office, nilabas namin dokumento. So, pati lot plan, everything, tinuro namin sa kanya. So, wala siya masagot. Pero nandiyan si Volta sa tabi. Yun naman ang talaga nagsusunod. Si chairman at si Volta nagsusunod. Na hindi daw namin lupa yun sapagkat actually ang reason nila dyan is yung lupa namin galing sa Pasig River ay obligado mag-easement ng 5 meters. Opo. Kasi batas yun, no? Tama. Pero hindi nila alam na engineer ako, contractor ko, alam ko yung batas yan. Yes, hindi kami pwede magtayo ng kahit anong bagay doon sa easement, pero lupa pa rin namin yun. Correct. Saan ka nakita ng barangay Bobo? Kanan kamay ni Biko Bobo? Chief of Police hindi rin nag-isip. So, pinakita ko siya, tumahimik na. Ito na ngayon mga. So, engineer, bilang pulis, tungkulin ko, yung kapayapaan gano'n, sabi ko, Sir, wala naman, hindi mo ako ng gulo. Lupa ko yan, dapat may karapatan ako. Sa totoo lang, nung araw niya, nagpaalam pa ako kay Chief of Police Villaseran na pwede ba ako pumasok sa lote ko? Ang Pilipinas talaga, kaya nga, nung ginawa sa kanila sa West Philippine Sea, nagbubuka silang kengkoy sa buong mundo pero yung ginawa nila sa akin, halos ganoon din ng na lupa ako na, nagpaalam pa ako sa kanila ngayon na papasok ko, okay? Opo. Alam mo ba, may video dyan, huwag ka mag-alala. Lahat ng sinasabi ko, kaya ko suporta na no? Opo. Nagpunta pa kami ni Villaseran doon sa lugar na yun, nagdala-dala pa ako ng metro. Siya pa ang katuwang ko sa pagsusukat. Gaano kalaki ang container van, doon ko ilalagay. Tapos makakadaan pa yung mga squatter. Isipin mo, ang squatter pa ang mas malaki ang karapatan kaysa sa akin. Finally, pinayagan ako ni Chief of Police Villaseran. Nandiyan si Volta nanonood. Pero, siyempre, kumukulo na ang dibdib niya kasi ang purpose naman niya talaga is no? So, nagkasunod na kami, pinayagan na niya kami na igarahe ang container van dyan sa bakanting lote na kasi ang squatter doon nasa dulo pa, ang harapan bakante, no? Habang naglalakad kami ni Villaseran ngayon papunta dito, pinapahanap ko pa yung mga driver kasi yung mga driver binantaan nila, no? At hindi naman totoo na walang isang taon ko rito, pinatay na nila. May taon kami dito, yung kumantayo nagbigay sa amin ng impormasyon na sino nagbebenta ng droga, pinatay talaga nila dyan sa ibabaw ng tulay. Saan ka nakikita ng pinatay nila yung tao, walang police report, walang barangay report,
Wala talagang Wala, investigasyon whatsoever. Pero hindi ako makakaporma kasi ayoko lumaki ang problema. Mm. Bakit alam ko yun? Dahil ako ang nagbayad nung punerarya para ihatid sa probinsya. Kasi yung mga kamag-anak makaawa na lang. Buti na lang yung kamag-anak, hindi ako ginulo kasi alam nila na nagbebenta ng droga din yung kamag-anak nila. Panahon ni Digong, siyempre takot naman sila sa Tama. sa mga drug na yun, di ba, no? So, yung mga driver operator ko, nagtago pala doon sa gasolinahan. Kami, wala kaming kaalaman, so pinahanap ko pa sa tao namin kung saan. Ngayon, doon kami sa gate, nag-uusap ni Chief of Police Villaseran at saka si Volta, tahimik lang, nakikinig lang. Opo. Dumating si Vico ngayon. Opo. Yun ang doon nagsimula yan, dumating Vico. Mm. Bigla na lang pumasok si Vico ngayon at sinasabi na nag-demolish na ako ng squatter. Wala namang katotohanan yan. Yan ang hirap ba? So, ang impormasyon ni Vico na natanggap galing sa mga tauhan niya is ano sa tingin niyo po, ito po ay fabricated, gawa-gawa o merong 50% totoo, 50% mali? Actually, kung may utak ang isang tao, hindi na kailangan mag-isip ng malayo. Kasi sa 40 years ko sa business, alam ko talaga sa sistema ng Philippine government, sa governance ng Philippines na pag ayaw nila mukha mo, kayang-kaya ka nila kasuhan ng kahit anong bagay. Kahit na pagpatay kay Jose Rizal, ibibintangan nila sa iyo no? Sa Pilipinas naman pwede ganyan kasi iisa lang naman ang kulay nila. Yung purpose talaga nila, no? Wala ka lang magagawa kasi katulad niyan, gusto talaga magbenta ng drugs. Isa sa maganda talagang kliyente, yung mga tauhan ko, dahil ang sweldo ng mga tauhan namin malalaki. Kasi heavy equipment kami. Correct. No? So, ano talaga ang kasalanan ko rito? Ang kasalanan ko talaga rito is hindi ako pumapayag. Dahil kapag pumayag naman ako, gago rin ako kasi wala rin katapusan ng problema ko. Pag hindi naman ako pumayag, problema ko naman sila ngayon. Isipin mo na lang, paano nanalo ng eleksyon si Volta? Saan ka nakakita na nung eleksyon, pati tauhan ko na hindi naman bumoboto, hindi naman taga rito, taga Mindanao. Binigyan niya ng 500. Si Volta mismo. Tuwang-tuwa naman mga tao Election namin. 2022. Yung nagtakbo siya, nanalo nga siya Ang tanong ngayon, saan galing pera niya ngayon? Nangingikil lang naman sa mga tricycle yan. Di ba? Ngayon, bakit ang bahay na 20 million na? Hindi ako nakikialam, ayoko makialam, no? Kasi parang karapatan ng bawat Pilipino mangurap sa sarili niyang bansa, okay? Hindi, pupurihin na natin ang buong bayan ba? Kasi ako, sawang-sawa na ako sa kakasalita. Sa totoo lang, wala talaga tayong karapatan magsita sa kanila, no? Dahil halos kultura na natin yan na umupo sa gobyerno para magnakaw, no? At swerte nila yan. Ang tao kasi dyan, no? Biniyayaan sila ng Diyos. Kaya nga binigyan ng pwesto, binigyan ng posisyon para magnakaw. Ibig sabihin, blessing yun. Hindi yun pagnanakaw sa totoo lang. Para sa akin, wala pang nagnanakaw na taga-gobyerno. Ang may kasalanan ngayon, ako. Kasi, ayaw ko pumayag. Ayaw mong makisama doon sa kanilang matagal ng kalakalan sa negosyo ng droga. Yes. Okay. Kasi pag pumayag ako rin naman sasakit ulo. Opo. Kasi pag ang tao ko, ngayon kung nakapatay ng tao yung mga tao namin na high sa drugs. Opo. Isang tauhan namin nagbigti doon sa isang project namin nung COVID. Bakit siya nagbigti? Kasi isang buwan na hindi na siya nakakapag-drugs. Opo. Addict na siya. Addict na siya. Ito gusto ko pag-isipan nyo to Sino nagpalibing sa kanya? Walang kamag-anak, wala lahat. Sumakit ulo ko. Kailangan ko pa COVID lockdown Lockdown. Punta pa ako sa barangay, nag-utos ng tao barangay, sa hospital kukuha ng death certificate, sa police kukuha pa ako ng clearance.
Ano ba, higit 60 mil ang nagastos ko. Cremation pa. Nagdroga na siya, ha? Pasaway. Ako pa nagpapalibing. Anak na pating na mga kwento na ganyan, no? Parang, only in the Philippines. Ha? Pero, pag nagsasalita ang mga politician, ha? Marinig mo, kailangan nila ng intelligence fund kasi pangpalibing daw sa mga mahirap, ha? Pampa-ospital, pang ano lahat. Kaya nga dito sa Pilipinas, ano mo, ang ayuda industriya eh. Oo, tama. Industriya ang ayuda eh. Oo. At pinagmamalaki pa nila yun. At wala naman tayong magagawa kasi halos sila na lahat nakikinabang dyan. Opo. No? Pero kinakawawa nila ang taong bayan kasi nagiging palimos ang taong bayan. Hindi na marunong magtrabaho. So yun din ang nangyayari sa amin dito na halos hindi na nagtatrabaho mga tao kundi gumagamit ng droga, nagbebenta na rin ng droga. So ano po yung pinakadahilan po sa tingin ninyo, Engineer, bakit po biglaan ang pagsugod ni Mayor Vico at hindi na talaga siya nakikinig? Makikita naman sa viral video na hindi po siya nakikinig sa mga paliwanag po ninyo. Okay, maganda yung tanong na, no? Paulit-ulit ko pinanood yung video, no? Hindi naman kami kumuha ng video na yun. Ang Opo. mga vlogger niya yun, no? Opo. Actually, si Vico, nalaman ko sa City Hall, 3 vlogger niya, kasama-kasama niya, araw-araw pag naglalakad siya. Opo. Base sa salita ni Vico na nagwawala siya at nagsabi na siniraan ko raw siya, ha? At nagsumbong daw kami sa DILG. Actually, pakita ko sa yung letter namin sa DILG. Wala namang pangalan ni Vico doon eh. Opo. Sinabi lang namin LGU, Pasig City. Opo. Kasi namumblema na talaga ako kasi lahat ng permit namin hindi binibigay at saka saan ka ba nakita ng negosyo na ano to? Yung convenience store, 200,000 ang SOP para sa locational clearance. Ayaw ko magbigay. Mabigat. Problema, pag ayaw ko magbigay, kaaway ko buong City Hall. Opo. Oo. Swerte ko na lang at nagkataon na nagkita kami ni ex-mayor Bobby Eusebio Opo. at tinanong ko sa kanya, ito binastos talaga ko ng City Hall itong lote namin 19 ang history 1940 plus pa yata o 30 plus 40 plus yata industrial ano na to yard kasi Opo. dati ano Amerikano may-ari nito dati Opo. no. Sinabihan ako sa City Hall, hindi ako pwede bigyan ng clearance kasi residential daw ito. Ha. So, halos 1 taon ako hindi makakuha ng location of clearance dahil residential. Ngayon, hindi naman ako makapalag dahil ang lote na ito, ang totoong may-ari ang Central Bank. Center. No. Hindi naman ako makapag-petition lahat at actually, sa totoo lang, yan ang dahilan kung bakit walang negosyante Opo. gusto mag-invest sa Pilipinas. Pinahihirapan. Hindi lang pinapahirapan. Kahit na wala kang kasalanan, kakargahan ka nila hanggang malito ka. Hihingan. So lumalabas ngayon, no? Swerte ko na lang, natanong ko kay ex-Mayor Bobby Eusebio na, Sir, nag-apply po ako ng nakita ko naman, industrial itong namin. Ano? Sabi niya, saan lugar? Sabi ko, dito po ako, likod ko Pasig River. Ay! Sabi niya, wala yan. Lahat ng hilera ng Pasig River, hindi ko ginalaw. Yan ang word niya. Ganun ba, sir? Oo. So, right there and there, no? Sabi niya, ganito, hingiin mo doon sa planning yung mapa, yung zoning map ng Pasig. Doon ko lang nalaman may zoning map. Sabi niya, pag kulay pink, industrial yan. Industrial. So, pag galing kami doon sa, lugar doon sa Pasig din kami nagkita. Takbo kagad ako sa City Hall. Yun, totoo talaga. Kulay pink ang lugar namin. So, hindi ako naglagay. Ang clearance ko, 15
15,000 na yata o something. Nakalimutan ko na lahat yan. Pero 200,000 ang hiningi nila sa hindi ko ano. Alam mo, saan ko sila na booking? Di, tapos ako sa location clearance. Mag-apply na ako sa susunod, no? Ha? Alam mo ba, doon ko lang nalaman ang lahat ng opisina sa Pasig, nakalink ang computer nila. Magkano nilagay mo doon, malalaman nito. At anong lagay mo dito, malalaman dito. Hindi ka pala lulusot pag hindi ka naglagay doon sa dulo. Oo, tama. Sabi ko, bastos talaga mga ito. Ang ginawa ko, hindi ko na tinuloy yung kaya hanggang nakatiwangwang nga yan no? Pero yung kinasuhan ako ni na Biko, yung permit ko rito ay may permit na ba tao? Repair kasi may luma kasi itong building, meron ng bumagsak. Ngayon hindi ko naman lupa ito, bakit ko naman tatayo ng bago? So ang ginawa ko, repair lang. Ngunit normal lang naman sa amin na during lockdown, no? Hindi namin natapos, hindi naman parang napabayaan lahat, parang Itong building na ito, o lahat buo ito. ibig po sabihin, new accusation kayo dito. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ni Vico is magtayo ka ng panibagong building. Hindi, actually, ang batas kasi dyan is kahit anong itatayo mo, no? Kahit na mag-repair ka, mag-renovate ka, mag-apply ka ng permit. Okay. Pero sa 40 years ko sa construction, ang dami kong alam dyan na ang permit dyan, no, ay karamihan talaga, no, may variation. Ibig sabihin, kasi wala naman makakapag-submit ng perfectong Opo. plano, Opo. no? Pero maliit na bagay lang yan kasi sa totoo wala namang police power ang mayor o building. Actually, ang building official under yan sa DPWH. Tama po. Pero alam mo naman ang korupsyon sa DPWH. Kaya nagiging akala ng marami ang building official ay tauhan ni mayor. Hindi, under yan sa DPWH. Oo. Pero ang nagpapatakbo talaga karamihan, mayor. Kasi ginagamit nila yan, no, sa pangingikil sa lahat ng negosyante. Opo. Alam mo ba ngayon, dahil sa sunog doon sa Valenzuela, yung marami namatay, ang lagayan ngayon sa fire, umabot ng 2 milyon na. Dati ang fire, 10,000 lang ang lagayan dyan. Kabisado ko yun. Then, higit na 100 na permit na na-apply ko Opo. Ngayon, ang lagayan ngayon sa fire, BFP. pag warehouse, factory at saka 2 million. 2 million. Lagayan pa lang yan. Hindi, huwag na tayo mag-usap ng yung may resibo. No? So, pwede pa naman kami mag-file ng addendum. Allowed man yan. Sa buong buhay ko, hindi lang siguro 50, 60, 70 na apply ko na addendum. Wala namang kriminalidad dyan. Problema ngayon, no? Pagkatapos ng COVID, nagbangga na pala kami ni Vico. Doon man naglabasan problema ko. Oo. Kasi- Sinilip, kinalkal. Yes, kinalkal. Ngayon, naglabasan ngayon yung mga dati siguro na nasagasaan ko. Hindi ko naman alam kung paano ko nasagasaan man ngayon. Ang sagasa dyan is more on, hindi ako naglagay. Kasi nakalusot ako doon sa 200,000 na hinihingi nila Okay. No? Pero sa totoo lang, wag na nila dapat ako awayin kasi hindi ko naman tinuloy. Hindi ko naman, nakatiwang mo naman dyan. Bakit naman ako maglalagay pa, Pero, kung karapatan nila yan na mabuti pa, sa buong mundo na sa Pilipinas, no? Pinakamalaking kriminalidad ay pag hindi ka naglagay. Kulong, kaya nga maraming ang nakukulong kasi hindi naglalagay Pero wala naman ako dyan, no? Ang masama ngayon, no? Kinausap, nagpunta dito ang taga City Engineering Office. Ngunit, kabisado ko naman ang construction sa sinabihan ko yung taga City Engineer dito na, oy, City Engineer ka, wala kang karapatan at wala kang pakialam sa building official. Napahiya sila, nag-uyan. Ngayon, after ilang weeks, dumating na rito yung taga-office of the building official na. Doon na ngayon, sinabihan kami na, sir, magulo ang mga papeles ninyo, baka pwede, ulitin ninyo.
yung mga tao ko, mga unggok, ha, pumayag. Inulit lahat ng building permit. Nang inulit ang lahat ng building permit, no? Dininay ngayon. Pinahirapan kayo yan. Hindi, doon ako nakasuhan ngayon. Kasi hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kasi malit na bagay lang yan. At sa isa pa, corporation to. Hindi naman ako, dahil anak ko, abogada na, meron naman sistema, dahil ako, palakad-lakad na lang ako. At saka, after COVID kasi, no, mahina na negosyo. Wala na talaga ako masyadong interest sa mga negosyo, no? Eto na ngayon, ha? Dininay. Pero sa totoo lang, meron pa akong building permit na ang tawag kasi dyan, no? Dapat i-addendum ko kasi binago ko na binago. Kasi repair. Ang repair kasi, hindi mo naman alam na ngayon araw nakita mo may anay. Bukas makita mo may kalawang. Sunod araw makita mo, no? Yan ang totoong sitwasyon, no? Pero nakapag-apply ako ng building permit mula Cagayan, Tuguegarao hanggang sa Zamboanga, no? Lahat naman yan pare-pareho. Mas bobo pa nga yung mga building official kaysa sa amin eh. Kami, may experience kami. Mga building official, wala namang alam talaga yan sa structural. So nagtaka kami ngayon, no? Pinarusahan nila ako ngayon, binanatan nila ako ng kaso. So ngayon, gusto ko ipakita sa iyo ngayon na yung 3 kaso na pinaninibi ko dahil sa nagsigawan kami dyan sa kalye, no? Ang isa nag-file ng kaso dyan ay nakakulong. Ito, pakita ko sa iyo yung yung itong tao na ito, no? Ang pangalan niya Rogelio Babon Jr. Opo. Ang pamilya niyan, no? Ito ang kwento ng mga mga veterano dito na dito pinanganak. Ito 9 years old pa lang daw, labas-pasok na sa kulungan. Ito. Nakakulong yan, no? Ito. Dahil sa droga po? Dahil sa drugs. Ngayon ito. Yan, no? Ayoko, ano ba to? RA. Ayoko, hindi ko alam yan eh. Pero sa akin, kwento sa akin, drugs din daw yan. Opo. No? 1061. Hanapin mo sa YouTube ngayon, may viral video din yan, na pinortray siya, na biktima daw siya sa amin. Opo. Binigyan ni Vico Soto ngayon ng 10,000 pesos. Hindi man lang kinuha ni Vico Soto ang side namin. Opo. Dinimolish ko raw ang bahay niya at may bata pa. Ang totoong istorya, dinimolish ko yung drug den na gawa niya dahil nagtrabaho ito sa amin. Halos 1 taon higit ito nagtrabaho sa amin. At doon siya nakapagtayo ng drug den sa loob mismo ng compound namin. Opo. At yun ang dinimolish ko. At saka, naisahan talaga niya ako. Kasi hindi naman ako marunong sa mga kriminalidad kung paano mag-utak kriminal. Nang dinimolish ko sila nung hapon, kinabukasan, na may dala-dala na sila mga vlogger at sa social media, puro mga bata ni Mayor, no? Binidyoan sila, may bata daw sa bahay. Wala namang bata doon eh. Kung may bata doon, di matagal na namin yan kasi bawal naman bata dito sa amin dahil kung maaksidente, may bata na, At kawawa daw sa inapiro sila ng Chinese. Yan ang mahirap sa atin eh. No? Sana si Mayor nakipag-usap muna sa amin kung totoo ba. At hindi lang yan, nag-offer kami ng 20,000 sa lahat ng pamilya dyan para umalis lang, Paano ba namin inapi ang mga yan? Nagbebenta ng droga. Hindi naman ako naghuli sa kanya, hindi rin ako nag-file ng case sa kanya. Yan, nakakulong siya, Pero ito ang question ko ngayon. Paano ako nasampahan ng kaso niya, nakakulong siya? Opo.
Yan ang gusto ko ipaliwanag sa ano. Parang kawawa naman kami kasi parang para na lang kaming parang ginawa kaming kasangkapan para sumikat siya. Ha. Sana, no? In-interview din sana nila ako. Opo, yung side mo. Kung Hindi totoo ba kinuha. talagang hindi basta nag-viral lang na sa video, no? Na binigyan ni Vico ng 10,000 pesos kasi inapiraw ng Chinese. Mm. Mga bastos talaga minsan. Kaya naasar ako kasi parang ginawa kaming kasangkapan. Nasaan na po ito ngayon, engineer, itong si Rogelio Babon? Minsan Nakalabas na po. nakalabas na pero alam mo naman ganyan eh. Wala namang drug pusher na mahirap eh. So hindi kaya po ang rason bakit po kayo sinugod dito dahil sinagasaan nyo ang drug Drug din. business. Drug business nila. negosyo. Yun ang totoo. At hindi lang yan. Marami pa kong prueba. Yung saan namin napanood yung bentahan ng droga sa bahay ni Kagawad de la Vega, no? Dinemolish din nila. May video din kami ngayon. Ito papakita ko kung paano kami dinemolish. Bastos talaga ang sistema ba? Nakakaasar eh. Oh, yan. Ito confrontation namin ni Vico nung araw na yan. Ano ba gusto? Pag ang bungad na. Oh, yun. Oh. Yan po yung nag-viral. Oh, nag-viral din ito. Teka, hanapin ko muna yung dinimolish. Oh, yan, oh. 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 Yan po yung after sumugod si Mayor Oh, Vico or after na, before? ito. Oh. After. Oh, actually, sinabihan kami ng City Hall na ni Atty. Manzanero na wala raw compromise kasi pinahiya ko raw si Vico. Yan, dinimolish sila kami. Walang court order, wala lahat. So kaya po dinimolish yan dahil pinahiya niyo po si Vico. Hindi. Dahil dito namin napanood yung bentahan ng droga, nasa harapan niya mismo ang bahay ni De La Vega. Doon sa kusina niya, nag-abot, pinapatay lang ng ilaw. Sa barangay Bangbang dito, nadatnan ko ang napakarami. Ayan po yung mga vlogger. Mga vlogger yan. Vlogger ng City Hall. Oo, wala. Hindi nga kami in-interview eh. Itong mga nakikita Oh. natin na ito ay Oh. demolition team ng Oh. lungsod ng Pasig at ngayon nga ay nabalita ko na meron na isang demolition na magaganap na dito sa lugar nitong Bangbang na ito. Mga kaibigan, itong nakikita natin na isang parang bahay dito ay isang guardhouse ng isang kumpanya nga dito na sinasabi nga nasakop na ang sidewalk kaya nandito ngayon ang team para gibahin ito. Mga kaibigan, itong isang kumpanya na ito ay pag-aari ni Mr. Lau dito sa Barangay Bangbang na kung natatandaan nyo yung video ko noong last year na dito nga napasugod si Mayor Vico Soto sa dahilan na nagharang sila ng isang crane sa kalsada. At ito, makikita natin nag-uusap ngayon ng isa sa mga empleyado ng City Hall at ng attorney ni Mr. Lau tungkol na dito sa demolition na gagawin dito sa lugar nila. Saka lang kami binigyan ng papel. Oo. Pero hindi, pangatlong attempt na nila ito mag-demolish. Pangatlong attempt yan. Hindi ba nila nilalabas ba? Yan ang sama ng loob ko kasi wala kaming chance makapagpalabas ng hinanaing. Okay, Sir Lau, kapansin-pansin kanina, maliit na bahagi lang po ang kanilang dinimolish doon sa maliit na bahay. Ano po ba yung rason? Masama bang loob nyo? Or baliwala naman kung tutusin yung maliit na portion? Ano po ba yung pinakarason ninyo kay ba yung nasasaktan? Or yung respeto na hindi nila binigay sa inyo? Halo-halo na yan, no? Unang-una, no? Hindi totoo na violator kami kasi yung nakausli na yun, no? Ayon sa dating mga nakano dito, matagal na nakatayo yan eh. Ibig sabihin, wala pa ako dito sa Pasig, nandyan na yan. Pangalawa, ang property line nitong lote na ito, no, pag tutuusin mo, pag pinanood mo, no, halos sakop yung hindi naman totoo talaga na pinagsasabi nila. At saka ngunit sana may hearing man lang. No?
At saka at saka importante ngayon, no, is Walang due process? wala naman talaga dahil never nila ako kinausap diyan at hindi lang yan. Pangatlong, dalawang beses, no, nag-attempt sila i-demolish talaga yan. Opo. Oo. Ito, ikaw ba maniniwala ka na ako, nag-isa ako na pinadalhan ako rito ng yan At teka yung mga tao, 40 na taga City Hall pinadala dito sa amin. Teka, saan ba yung banda? So talaga pong lumusob sila. Yung PowerPoint presentation ito. Gate namin hinarangan hinarangan ngayon ng bombero ng barangay, no? At sa ito, buong De Leon, no? Yayabang pa niya na daw siya ano daw siya ni Vico Soto. Ito buong street ng JB Miguel hinarangan nila sa dulo, kabilang dulo Tapos ito yung si barangay chairman. Dating barangay chairman. Dating barangay chairman na nag-ano siya. Wala talaga abiso, basta dumating na lang sila. At siya yung naghahamon sa amin ngayon na kung may baril ka, may baril din ako, gusto barilan tayo. Sino po? Si chairman? Si chairman, maririnig mo sa Chairman Sani. chairman dito ng barangay Ano Bangbang, nga pong full name niya? JR Samson. Samson, JR Samson. Yan pulis, yung ayoko, gate namin So bakit po nila hinarangan upang hindi makalabas yung mga truck ninyo? Yes. And then nagsisigaw si Samson diyan sa gate na ilabas yung crane operator. Kung hindi nyo ilabas yung operator, hindi kayo makalabas. Unang-una, wala siyang police power. Pangalawa, wala siyang warrant, walang lahat, no? Problema, hindi kami makapag-complain kasi lumalala na nga sitwasyon namin lahat. Kaya nga, sa totoo lang, no? Ako pa ngayon ang may kasalanan. Bakit daw hindi ako magpapile sa gobyerno? Tanong ko sa'yo, kanino ba ako magpapile? Meron ba ako mapupuntahan? Nagsumbong nga kami sa DILG. Tinabla nga ako So, speaking of DILG, isa rin po ba yun sa tingin nyo dahilan? Bakit po galit Yun. na galit po si... Yun at ang- kinumpronta kayo ni Mayor Vico Soto? Yun ang dahilan, nakita ko. Kasi, Ano po ba nakalagay po doon sa complaint ninyo sa DILG? okay, nag-complain ako sa droga. Opo. Nag-complain din ako sa korupsyon sa City Hall Opo. na hindi kami makakuha ng permit. Dahil sa ganon. SOP, Dahil sa SOP at saka goodwill. hindi lang at saka yung ano pinaghihingi sa amin. Yan. Panoorin mo mga pinaggagawa nila si Salazar. Yan. Si Sherman. Ayan po Si yung Bombay. mga dadaanan sana ng mga permit at mga... No, ito ang mga hoodlum nila. Empleyado ng City Hall, ito mga tirador nila. Lahat ito bata ito na Volta. Mhm. Tinan mo, dala nila, parang ang akala mo nasa war zone nga sila wala naman kami, wala kami isang armas yan Sino, paglilinaw po, engineer, sino po ba yung Volta? Ano po yung real name? De Los Santos yan yung mamaya pwede po. ko naman ilabas Okay po. kasi napailan ako ng kaso, isa yan sa nagpile ng kaso sa akin. Okay po. Yan maniwala ka ba? Yan ano ba kami, criminal ba kami? Sila po ay mga taga City Hall? Taga City Hall, naka-uniforme 40 yan sila katao. Anong division? Clearing? Yeah, clearing division. Traffic. Kaya nga, actually, nagdala sila ng tao 40, pero nang kinonfronta sila ni Captain Torres, ang sabi nila, nag-response daw sila kasi may balita daw kami magde-demolition.
binaliktad nila sila mag-demolition pero binaliktad na at sa social media lumabas kami ang magde-demolition. Kaya pala yun po ang binabanggit ni Mayor Vico Soto nung binidyohan siya ng mga binidyohan siya nung kanyang mga vlogger. Yes. Pero Magdidemolish kayo. ito nauna pa According ito yung nag-confrontation kami ni Vico. Nauna pa ito. Mm. Ito Lunes ito. Yung ito Sabado. Sabado. So, how many Sabado na times ako. po silang sumugod? 4. Yung Pangatlo yung kay Vico. kay Vico. Pang-apat yan yung demolition. Yung demolish. Ang unang-una ito. Yung si Kapitan Samson Kapitan, lang, Chairman opo. Samson lang. Pangalawa, Pero ito, pagdating ng alas 5:30 ng hapon, dumating si Volta. pangalawa yung kay Volta. Hindi, no. Nung araw na yon, Okay. mga alas 3, alas 4, no? Mm. Mga alas 5, dumating si Volta. Ngayon, ako ang humarap kay Volta doon sa, dahil wala pa ako dito noon eh. So, nang humarap ako kay Volta, ako yung binastos niya na, kanan kamay ako ni Vico. Gusto mo, papakulong kita? Tapos, hindi naman niya ako kilala, nasanay ako sa mga sindakan na ganyan eh. Sinabi ko, wala kang nga police power eh. At saka isa pa, para sa akin, bakit? Tuta ka lang ni Vico, ako taxpayer, ikaw, magdanakaw ka lang sa gobyerno eh. Asarin nila ako, puta, di ba? Di talaga mabubwisit ka kasi, bastos talaga. Isipin mo, Bara-bara. uy, bara-bara. Bago ka lang naman nag-usap, sabi ko, sino ba kayo? Ako si, Volta. Kanan kamay ako ni Vico. Gusto mo pakulong kita? Hindi niya alam na mas marami pa akong na-encounter na mga mas matitigas pa sa kanya, mga NPA, mga MILF, ganon. So, sa buong Pilipinas, sa construction, ang dami na namin na-encounter mga ganyan. Hindi nga kami nakatanggap ng ganyan. Ito, Sa pitsugin lang. simple lang, Collector chinek ko background niya, no? Lang talaga siya sa Channel 7, yung Writer lang, writer. Alright, ganun lang daw Researcher. talaga. Researcher, Tapos, doon daw na nakilala nanay ni Vico. Si, Connie Reyes. Connie Reyes. Masaklap talaga nangyari sa amin dahil sa nilusob nila kami, no? May dala silang pulis, may dala gano'n. Tapos, ito, si Chairman Samson, nagsisigaw-sigaw talaga na ilabas niyo yung operator ninyo. Kung hindi niyo ilabas, wala makalabas sa inyo dito. Tapos lumabas anak ko, bawal yung ginagawa niyo, gano'n. Hindi, gano'n. Ang yabang talaga. Tapos nagsabi pa, kung may baril kayo, may baril din kami dito. Sino po nagsabi nun? Si Chairman. Chairman. Oh. Naghahamon siya ng barilan. Sabi pa niya, gusto barilan tayo. Doon po sa video, meron din po naghahamon ng kaso. Gusto niya kaso. Siya rin yun. Siya rin Si yun. Kapitan din po yun. Nagtatawa nga ako. Sabi ko, sus, Nagsisigaw na gusto ko magkasuhan tayo. hindi sa katulad kong tao na droga pa lang ang involvement ninyo. Samantala ako, ang dami ko na nakaharap, MILF, MNLF, NPA, mga gano'n, no? Wala naman ako natanggap na ganyan, pero itong mga ito, ako sanay ako. Saywar. Hindi, ang maliit na tao talaga, no? Kukuha ng bangko yan para tumungtong para makita siya. No? Pero, kung totoong matapang ka talaga, ngayon, tahimik ka sila ngayon, nang nilabas yung lahat ng mga problema rito. Yun pong si Rolando Salazar. Rolando Salazar. Rolando yan. Rolando Salazar. Ano po siya? Ay, tauhan yan ni Volta. Mga taga City Hall, hindi ko naman kilala mga yan. Yung mga Norman yan, Bong Luis de Leon. ganon din yan. Merong video yan na nagyayabang-yabang siya na daw siya na yung daw siya, sugo daw siya ni Vico Soto. Ito pakinggan mo mayabang. Kaya nga si Vico, mapapahamak talaga yan. Nung nagka sa ombudsman, binalita sa akin ni Dr. Janchong na ang daw ng abogado ni Vico, no? Sinubuan lang daw siya ng mga wrong information. Hindi totoo. Sana makita ni Boy Vico itong mga bata niya kung ano itsura. Pakinggan, no? Kami po ang ng counterpart ng MBA. Pwede yung tawag natin na pwede yung nakausap. Pakilala naman ako, pakilala din yung may-ari, pwede po ba?
Sino po yan? Boom de Leon. Hindi yan kaya, labas po ako doon ha, sandali po. Bilay Kapitan del Barrio. Tauhan siya ni Volta. Ako po ay sa local government. Sa City Hall po ako. In behalf of the mayor, ako po ang pumupunta. Ako po ang Happy Waldas ng mayor dito. Oh. Ha? So ngayon po, yung ginagawa ko Siyang liaison ni Mayor. sa barangay po yun. Ngayon, gusto ko lang malaman, bakit Oh. Tapos sasabihin ni Mayor Vico na hindi raw niya alam mga ganyan. Sir, kasi medyo yung environment... O ginagamit siya ng mga tao niya. Tapos, maybe they could also show a court order or document to show why they're illegally Yan, oh. Hindi, kayo magpakita muna. Oh, kaya nakita mo, kami pa sila lumusok, tapos kami magpakita ng dokumento. Wala nga kami alam kung may kaso kami o wala. Whether private or government, ma'am. Dapat may building permit. Yeah. Kayo We may are not demolishing right now. Oh, ano ginagawa niyo? Oh, nag-demolition ng purpose sila eh. Pag yan, I-demolish talaga nila yung guardhouse kasi nakita namin doon ang bilihan ng droga. Ang mali doon na ikwento ko kay Captain Reyes, Captain Torres yan. Doon ako nagkamali. Magkababata pala si Captain Torres, si J.R. Samson, sa si Volta. Tatlo sila magkababata. Order the PNP to arrest Oy. all your personal there. Oh, Kaya na makikiusap ako, ma'am. Can you show me any document, ma'am? oh. Eh, ma'am, ano po yung ginagawa natin? Abogado kausap niya ha. Texting me. Tingnan mo kung gaano kabastos yan. May kilig ba? May pinagsabi Yan ba sinasabi ba inutusan ng nanay bumili ng suka? po kayo. Ha? Lahat ng pinapatak. Nagwara-wara na sa kalye ha, na pwede siya manghuli. For violating. Oh. Maybe, sir, is it a true act of demolishment or just maybe... Kayo nga ang tinatanong ko, ano Oh. po ang ginagawa po ninyo kung hindi kayo nagde-demolish? Oh, oh. Wala na kung hindi demolish yung araw na yun. Probably, I'm not sure, kasi I'm not... At sa isa pa, hindi naman siya authority No, ma'am, I para sa mga demolition na ngayon. Pailan nila kami sa court. So, maybe, During that time, ilan silang sumugod niyan? Hindi ko alam. Anyway, panoorin natin ano makikita mo na marami sila. Wala talaga kami kakilala kita isa diyan. Si Samson lang kilala namin diyan. maybe just the part. Again, sir, I think this is the main issue here. Maybe Ma'am, you could show Ma'am, documents I'm also giving you on at least. why... Oh. I'm giving you enough and ample time. Magbibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon para maiwasan. Akala mo otoridad talaga. Hindi nyo inilabas yung talaga nagpapatakbo ng red. Yung mga empleyado ninyo, at namin nyo sa akin ngayon. Utos-utosan lang siya ni Mayor. Claim niya. Baka po pwede, pag-usapan mo naman. Huwag ngayon ha, hindi magkaroon ng tension. Itigil lahat ng ginagawa. Pero pag hindi mo kayo... Yan ba mahirap sa gobyerno natin ba? Through the chief of police to arrest all the Na people sinusulduhan natin, in the alleged no? clearing and demolition Pero binabastos tayo. under my office. Oh, may office. Kung magsalita siya talagang mataas. Yan ang problema kay Mayor Vico Soto. Hindi muna niya kinikilala yung mga tauhan niya kung sino. Ma'am, parang Malit na problema, pinalaki nila kasi nagpapakilala. Pero sa totoo lang, itong takbo nito dahil sa droga ito, Ma'am, City Hall na bumaba. nagalit sila sapagkat lahat sila nakikinabang sa droga, ha? Parang nakurot ko yan. Nakita ng pulis dyan, na-arresto yung mga tao ninyo. Kasi kahit nga po yung ginagawang bahay sa private, merong building permit. Kung Oh. nagre-repair, meron ho tayo. Demolition, napunta sa building permit. As simple as that. Ayan, Sir, again, I go back to the issue at hand, which is the intimidation. Abogado ka usap niya. Ang tapang, ano pinagsasabi talaga. Hindi namin yan aalisin. Pagkat di namin yan nakapapakita sa amin kung ano yung ginawa Sir, nila. a court Ito yung mga tauhan Kami hindi ng mayor's office. Hindi papakita ng simple permit. to illegally detain us here, sir. Pasig. Ha? Oo. Oh. Tinago lang kasi ng tao namin yung kasi ayaw ba iganyan ba kasi baka magalit. Oo. Yung cellphone. Oh. Parang akala mo kung sino talaga siya. Muli ha, nakikiusap ang muli. Ayaw niyo po ba talaga? Wala sa rules. Sir, we are not demolishing, sir. Kasi 10 years ago, 15 years ago, Okay ma'am, thank you. kilala ng isa sa pinakakorap na munisipyo dati is Pasig. Oo. Pinakamatindi na drugs dati, ito rin. Oo. Kalipa pa drugs. Pasig. Kilalang Tiyanggi. Tiyanggi. Order for them to arrest because of the illegal demolition. Pasensya ako. At saka si mismo yung sa Krami nagkwento sa akin na ang Pasig talaga, no? Walang pinipili diyan pag di sa droga. Mula sa taas hanggang baba. Hindi ako nagsalita niyan ha, sinabihan lang ako. Clearing, walang permit
Oh, oh. Ha? Wala kayong- Clearing permit, ano? Wala Hindi naman sa building official eh. Wala kayong renovation. Wala kayong clearance sa barangay. Oh, ano pinagsasabi niya? Sabihin nyo, sinusuppress kayo, hinaharangan kayo dito. Oh, yan oh. Oh. Dito pa lang dito pa lang sablay talaga sila kasi ebidensya nagsalita. Ang problema ng tao to, nagsalita siya na nagsalita. Ha. Incriminating to niya pero hindi kami makagalaw kasi saan kami magsumbong? Dito pwede na magsusumbong ka lang. Ha? Kailangan maglagay ka rin kasi kung hindi yung papel mo hindi tatakbo. Oh. May dala rin silang pulis, may dala hindi, naguguluhan nga kami kung anong pagkasalanan namin dito. Kaya nga alam ko, isa lang talaga drugs lang talaga, wala namang iba eh. Nasagasaan ko lang talaga drugs nila, pero actually ngayon tahimik na kami, alam mo bakit? Nakipagkasundo ako sa nana, basta wag na niyo ako galawin, hindi ko na pakialam ang drugs, pero wag niyo kami bentahan ng drugs. O di tahimik na kami lahat. I-evidence Oh. Kasi dito, before, wala kayong mag-alala doon, no? Yung walang pre-demolition conference sa PRT. Walang galing sa Nakita ko, ano pinagsasabi nga niya? pre-demolition conference. He's not the right person to... Oo. Dapat yung mga tao ninyo. No? Akala ba nila ba? Yung parang mga unggoy yan eh. sila lang gumawa ng pagkatapos nagpapalakpakan sila sa sarili nilang kagaguhan. Mga gago ito, mga ulul pa. Pag ako kinupunta ko disente man ng konti, Professional. medyo professional. Oh. Siyempre, malamang sila yung mga sumuporta ng eleksyon na nilagay lang City Hall kahit hindi nakapag-aral, mga balasuba sa kalye, Anong araw? binigyan ng posisyon. Oh, yung At si taga-salud. Boltang araw, anong araw yun ang mama ni Biko? Yan ang problema. Pero wag sana kami sisisihin. Sila naman nagtalaga ng ganitong klaseng tao. Di ba? Panoorin mo yung mga... Ito pakita ko sa yung konfrontasyon ni ni Sito. Hindi. Ito. Oh. Buong JB Miguel Street higit 20 binila ko higit 20 na estruktura nakausli sa halos nasa kalsada walang sidewalk wala lahat Walang sidewalk. bakit hindi dinimolish Diretso sa gutter. oo bakit hindi dinimolish So, ang dinimolish lang yung nag-iisang maliit na parang kubo kalaki yes na second sa taas, sa Oo. floor lang. dahil lang sa doon na panood yung droga So, kitang-kita niya pag nag-aabutan sa ako, sabi niya po. actually ako nagbigay ng 2005 para mag-test buy Mm. tauhan electrician ko yon Mm. no hindi actually hindi pa siya electrician kundi helper electrician Mm. nagbebenta siya ng droga doon sa project namin sa Paranaque. Mm. So naisumbong siya, doon siya nahuli. Mm. So hinold namin ang sweldo niya. Pagdating dito, sabi ko, hindi mo makuha ang sweldo mo pag hindi mo sinabi sa sino nagbenta sa'yo ng droga. Mm. No? So umabot na ng alas 8 ng gabi kami, no? Diyan, sabi ko, uwi na ako, So, nagmakaawa siya. So, sinabi ng tao ko na, sige na, ituro mo na lang sa amin, gano'n. So, binanggit niya si De La Vega. Mm. Yung De La Vega, yan po yung... Kagawad yan, kagawad. Barangay Kagawad. Kagawad, opisyalis talaga yan. Mm. Ngayon, nakaisip ako ngayon, nagbigay ako ng 2005 pang test buy. Mm. Problema ngayon, nang tao ko, sabi ko Bibidyohan niyo magbibidyo. sana doon sa may taas. Oo, sa taas. Doon sa Dinimoles. Oh. Bintana pa yan dati. Bintana. Oh, sliding window yan aluminum. So kitang-kita po doon mula doon sa bintana, kitang-kita doon sa kabilang Oo, sa yung kabilang side. yung may maliit na eskinita. Sinita. Tapos Merong gate. problema, hindi namin akalain na pinapatay pala ilaw pag nag-abutan ng drugs. No. Okay.
So, yung tao ko, wala silang makuha kasi ang cellphone nila puro yung mga lumang klase. Oo. So, kinabukasan, sabi ko, puta na, mga anong klase ba tao kayo? Ganun. Boss, pinatay ang ilaw eh. Wala sila nakuha. Ngayon, pero si De La Vega, lumapit din sa tao ko yan na gusto mo pag-compromise. Sinabi yan na, sir, baka pwede, wag mo na ako masyado kasi ako na bahala kay chairman. Ayusin na lang daw kami, areglohin na kami. Hindi naman niya alam na kinasuhan na ako ni Nabico. Nang sitil, kinasuhan na ako ng 3 warrant of arrest na kinuha sa akin. Oo. Kaya Yung hindi warrant talaga- of arrest na yun, tungkol saan po yun? isa yung nakakulong, pinailan niya ako, illegal demolition o ay ko ano pa. So criminal case pinail. Ngayon ang problema ngayon doon is nakakulong siya. Paano niya ako napailan ng case? Susumpa siya sa piskal. Questionable. Oh. So nang nag-hearing na kami, no? Dinismiss kaagad ng judge kasi unang-una, no? Na-produce namin yung signature niya at saka yung nakapile doon sa nakasumpa sa piskal ay hindi pareho. Okay. Oo. Pero dapat pwede kami mag-counter. Pero ano makakuha ko sa taong yon? Pero ang tanong doon, sino ba nag-file talaga? Nalaman namin, City Hall, si Attorney Manzanero ang nag-file. Gumawa lang. Yung city administrator. So, unang-una, sabi ng abogado ko, wag mo na intindihin yan dahil maubos ang oras mo dahil lahat ng mga korte ay may allowance yan sa mayor. Oo, tama. So, hindi na kami gumalaw. So, pangalawang kaso ito si Volta, pinalan ako na gumanyan daw ako na yung parang papatayin ko daw siya, ganon. Paano naman din ako magbanta siya? Katabi ko si Chief of Police Villaseran. Kung totoo talaga na binantaan ko siya, dapat si Villaseran mismo, pinakulong na nila ako right there and then sapagkat si Villaseran nanggigil din sa akin. Hahanapan ka ng butas. Oh. Tapos pangatlong kaso pinal ngayon, ang nagpano ngayon, si city administrator na illegal construction, illegal lahat. Oh. Problema, no? Hindi rin kami nakahanda sa problemang yun sapagkat akala namin matino kausap itong mga taga-engineering department at sa building official. Opo. Oh. Yun pala. Doon, actually, pinlano talaga ito, yung pag-file sa akin ng pangatlong case, pinlano talaga kasi pinuntahan muna kami dito at kinonvince yung engineer ko na mag-file na lang po kayo ng i-revise yung lahat ng application building permit. Nag-revise kami ngayon, doon kami ngayon ni-reject. Nang ni-reject kami, saka kami ngayon na kinasuhan ngayon ng kinasuhan. Okay, kanina po marami po kayong pinakita na konfrontasyon po between you and Vico Soto, PNP Chief, Chief of Police ng Pasig and yung mga tauhan ng City Hall. And nakita din po natin na binakbak po yung sinasabi niyo po na isang infrastruktura diyan sa gilid. Pwede niyo bang ipakita sa amin yung lugar na at ipaliwanag po at i-describe ang mga lugar na kung saan nangyari pong yung viral na video ng confrontation? Sure. Actually, kahit na yung nakuha namin video, no? Bigyan ko rin kayo ng kopya. Tapos, gusto ko kayo na mag-take ng video para at least nanggaling talaga sa sarili niyong yung hindi nanggaling sa amin o pinapasa-pasa lang ganon. No problem.